Hello hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from Masagrid Channel, a fatiller o sa Matider. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy at kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na goma para biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga ginap? Bungkalin at buo unawain natin, alamin at tutuklasin. Let's see what is additional messages. There is something, the Seven of Pentacles with Harvest moment. Now this is the moment, no, para anihin mo na yung mga bagay na ipinunla o pinundar mo. No, ito na yung mga bagay na makakamit mo na. Ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. And this is something, the Six of Swords with the transition. At unti-unti ka rin makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. No, unti-unti kan makakawala, makakaalis, at makakabangon. What is additional messages? And there's an Ace of Swords with the breakthrough. At magtatagumpay ka na magdadala sa ito na mas maliwanag na kaisipan at mas maliwanag na sitwasyon. No, magtatagumpay at magwawagi ka na. And this is something, the word card represents with success, travel, accomplishment. And there's a lot of communication. No, may mga bagay dito na magtatagumpay ka sa sa ibang bansa, no? Mari magtatrabaho ka na, and there's a need of something moving forward. At makakawala ka na dyan from toxic and negativities, no? Or it's time to look forward, no? Kailangan mo na tignan yung magiging posibilidad, o tignan mo na kagad yung magiging kahihinat ng sitwasyon mo. No, tignan mo kung paano ka makakabangon at paano ka makakawala dyan sa hindi maganda sitwasyon. And there's a King of Swords, no, with the stop the pattern. Putulin mo na kagad. Kung itong tao na to ay hindi makakatulong for you, o itong sitwasyon na to ay maaaring walang mga changes and development sa buhay mo, no? Kumbaga, lagi na lang ganyan, lagi na lang ganito. Kumbaga, kailangan mo na ng something, a changes, no? A transformation. What is the Six of Pentacles? Reference with a strength and with a confidence, no? Lakas ang loob mo, maging matapang ka. Kailangan palaban ka, hindi pwedeng duwag ka, diba? Kailangan mo lakasan ang loob mo, maging matapang harapin. No, yung mga bagay na meron ka. What is the Six of Swords? Represent with a black nomen. Some of you guys, no, kumbaga, kailangan mo na makalaya with a toxic environment. With the black nomen, represent with a black magic involved, or either this something and negativity. Ibig sabihin dito, may ugat, no, ng negatibo na nangyayari sa buhay mo. No, kailangan mo nang putulin, alisin, no? At kailangan mo nang kumawala dyan at lumaya. What is the Ace of Swords? Represent what? The Ace of Swords represent what? Represent with the Nine of Cups. There is something a visual payment. Talaga matutupad na ano man yung mga bagay, hangarin, pangarap, na ang minsan mo nang hiniling, maaaring makuha mo na. Na maaaring matamo mo na. What is the word card represent what? The word card represent with a Knight of Cups. There's something, an offer, proposal, engagement. Na maraming paparating na offer for you. Na magdadala sa ito na something in new beginning. Na maaaring may offer international. No, with the other country. So let's see what is the Eight of Cups. Represent what? The Eight of Cups represents with the Ten of Pentacles with a long term. Na magkakaroon ka na pang matagalan na sitwasyon. No, this is something, kumbaga, makakawala ka na, no, for financial crisis, for financial loss,
from financial difficulties, na may pagbangon. So, let's see what is the King of Swords. Represent with the Moon card with the Truth Reveal. No, ilalanta, di ba, bahagi ipapakita sa iyo yung kailangan mong alisin at kailangan mong putulin. Ano ba yon? Ibig sabihin, nasa paligid mo lang ang lason or anay na sumisira ng iyong pundasyon. No? May tao talaga dyan na maaaring magdulot sa iyo ng pagkasira at pagkawala ng eksena. No? Ibig sabihin, ngayon pa lang, putulin mo na hanggat hindi pa tuluyang kinakain, no? Kung ano man yung bagay na meron ka. Now, what is the Six of Pentacles? Because the Strength card. Represent with the Three of Wands. There is a waiting for ship. Naghihintay ka na document papers, maaaring dumating na. No? Maaaring may hinihintay kang opportunities, maaaring makuha mo na. No? Some of you may hinihintay ng something legal matters or something document papers, maaaring makuha mo na siya. Now, what is the Six of Swords? Because the block namin. Ito yung pinaka gusto kong malaman. No? And there's a Seven of Wands. Oh my God, that you are being protected. Ay, kailangan mo protection at pangalagaan yung sarili mo. Diba? From what? From a toxic environment, from the toxic people, no, from the toxic energy. No, kailangan mo palayain yung sarili mo dyan. Protection mo yung sarili mo. No? Para maging maganda na takbo ng iyong pamumuhay. What is the Ace of Circles? The Nine of Cups. Represent without temperance, with a perfect timing. Says this is the moment. No? Para hilumin na. No, para unti-unti nang gumaling sa iyong mga karamdaman. At the same time, makuha mo na yung mga bagay na inaasam-asam. What is the word here? Because the Nine of Cups. There's something you high for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. No, na nangyari sa'yo from the past. No, there's something apology. May hingi ng tawad dito, pero mag-ingat ka. No, meron ako na-sense dito na hindi magandang energy. No? I-drain ka nito. What is the Eight of Cups? Because the Ten of Pentacles. Represent with a chart, with an action and movement, no? May pagkilos at may paggalaw talaga. Magkakaroon ng changes sa buhay mo. From 0 to 10, no? From wala to meron. Ganon. Na makakabangon ka na. What is the King of Swords? The Moon card. Represent with that King of Pentacles. This is something of practicality and security. Na pangalagaan, protection mo yung sarili mo dahil may marireveal dito. No, may matutuklasan ka at may mga bagay na ipapaalam sa'yo na kailangan mong malaman, na kailangan mong putulin, no, at kailangan mong alisin. What is the additional message for the outcome? Ang outcome for you is the Nine of Wands, no? Ibig sabihin dito, konting tiyaga. No, kailangan mong maghintay ng tamang pagkakataon. No, there's something, guys, with a Page of Swords, being curiosity. Tuklasin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong para sa iyo. Yung mga bagay na magdadala sa iyo ng growth and expansion. Protection mo yung sarili mo. No, dahil sisirain itong mga tao na to na kumbaga, aagaw ng slot mo. No, nasisira ng gusto mong mangyari sa buhay mo. What is the additional messages? So, there's an Empress card for revert. Ibabalik ang katawan lupa mo dito, ibabalik ang sigla, or magkakaroon ka ng bagong simula. No, at pag-asa. What is the additional messages? And there's something, the Four of Pentacles, for saving money. Protection at pangalagaan mo ang iyong finances. No, kailangan magtipid, mag-imbak, mag-ipon. Matuto ka na sa mga nangyari sa'yo from the past. Especially, lalo-lalo na kung nasa international kasi sa ibang bansa ka. No, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lamang. What is the need of Cups? Because the Ten of Pentacles, because the Chariot card, there's a Death card. This is something that the changes will coming. Now will come. No, maaaring darating na ang pagbabago. Darating ng panahon at pagkakataon para makuha mo na yung mga bagay na matagal mo nang gustong mangyari. No, kumbaga moving forward ka talaga at makaka-move on ka na. What is additional messages? So there's something with the Tower moment for major changes. Ang laking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, some of you may mga bagay na marireveal dito para malaman mo kung sino yung anay, sino yung taong tatrader sa'yo. Ngayon pa lang, puputuli mo na kahit na mahirap. Kahit na masakit, kailangan mong tanggapin at alisin sa landasin mo dahil siya yung mismong lason at anay na sisira ng eksena mo.
So, let's see, hanapin natin ang kaganapan sa buhay mapagdating sa finances and career. Now, ito na, hagilapin natin. Let's watch this. Finances and career represent what? Represent with the need of wants, with a fast communication and fast movement. So, magkakaroon ka ng lot of transactions, communications, phone call, messages, email ka matatanggap. And there's a full card with a leap of faith. No, magtiwala ka sa ating Panginoon. No, magtiwala ka sa plano niya. Magtiwala ka sa kung naman yung mga bagay na ibibigay niya sa'yo. Basta mag-ingat ka lang. There's a four of cups. Just reevaluate or analyze. No, basta pag-iisip ang mabuti yung bawat action and decisions mo. No, at the same time, there's something pa Five of Pentacles. Some of you nakakaranas ka ngayon ng financial crisis or makakaranas ka ng financial difficulties, but definitely guys, na makakabangon ka dyan. There's an Ace of Cups. Na nag-uumapaw na pagmamahal. The more na in love ka, the more na magsasucess ka. No? Iba yung nabibigay ng motivation ng pag-ibig sa'yo. And this is something the Queen of Cups. Na magkakaroon ng emotional killing. Magiging kalmado ng pakiramdam mo dito. So let's see, what is the additional messages tayo pagdating sa love life. Bago tayo sa kalusugan, love life muna tayo. So there's the Wheel of Fortune. Wow, meron talaga nakatakdang ibagbigay sa'yo. Nakatakdang para sa'yo talaga. No, there's a destiny is yours. No, kung sino talaga yung taong para sa'yo. No, let's see kung ano yung dealing with what zodiac signs, no? What signs you are dealing for? What is the dealing of? Now, there's something that is a Pentacles. Now, may kinalaman din to about sa finances. Oh, wait namin, white. Oh my God, this is something, a deep soul connection with white namin. Spiritual. And this is something that's welcome with a partnership. No, hindi lang siya kumbaga, hindi lang siya with a love involvement. This is something, a partnership. No, may unconditional love talaga na mamumutangi sa lahat. Sabi ko na nga ba, there's a hermit card with its spiritual journey. No, marami kayong pagsubok sa ngayon, pero hinuhubog kayo ng pagkakataon. And there's a Eight of Swords. No, maraming taong tutol, maraming taong humakad lang sa inyong relasyon. No, maraming taong gusto kayo sirain. No, mag-ingat kayo. You are dealing with a Taurus. You are dealing with a Capricorn. You are dealing with a Gemini. You are dealing with a Sagittarius. You are dealing with a Pisces. No? So, let's see. What is the additional messages? Pagdating sa kalusugan mo, you are dealing also with a Leo daw. Okay. So, there's a the King of Wands vibrations. So, unti-unti mo nang masisilayan. No, na magiging maganda ng kalusugan mo. And there's a Seven of Cups with something of confusion. Maaring naguguluhan ka sa nararamdaman mo sa ngayon, pero unti-unti yan liliwanag. There's a Devil card. Ibig sabihin, may gumagawa sa'yo, pero may protection ka. Kaya hindi siya tumatalab sa'yo. That's good. And this is something the High Priestess. No, maraming inggit, maraming insecure sa'yo. There's a hidden agenda. Hidden enemies. There's a judgment. Huwag ka nagtitiwala, babasagin ito ang suot mong protection. No, there's a Page of Wands. May magandang balita dito na magdadala sa'yo ng changes pagdating sa finances, changes pagdating sa kalusugan, changes pagdating sa love life. No, so let's see. Hanapin natin ang kaganapan with the magical fairy messages, and there's a lot of advices. At doon din napapaloob ang pick a card, yes or no. So, pwede ka mag-questions. No? At pipili ka ng kasagutan with a 1, 2, or 3. At doon ko malalaman, guys, no, kung umabot ka ba talaga hanggang dulo. At kumbaga, pwede ka mag-comment kung anong number na napili mo para malaman natin kung ikaw ba ang tumugma sa reading ko. So, let's see what is the messages for you with the magical fairy messages. So, let's watch this. Okay, with the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages represent with the perfect timing. This is the moment, guys. No, ito na yung panahon, pagkakataon para ipagkalob sa'yo at magkaroon ka na ng bagong simula. Looking forward na. And this is something, daughter. Some of you may anak ang babae. Some of you are also a daughter. Na maaaring may tao dito or mayroon ka ditong anak na tutulong for you. No, there's a get some exercise. No, kailangan mo na exercise dito. No, stretching. With a yin and yang oracle card. There's something of communications. Travel. No, marami talaga. Ito yung sinasabi ko kanina na marami ako nakikitang travel. No, there's a lot of experiences and adventures coming in.
And there's a lot of messages and phone calls. And there's an ego and pride. Alisin mo to ha, yung luho, yung bisyo, no? Yung pagiging mataas sa sarili, iwasan niya na. Lagi ka magpapakumbaba. And there's a changes. Unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. Huwag mong pangunahan ng yabang lahat ng gagawin mo, guys. Naku, madadapa ka, maniwala ka sa akin. No? Kailangan mong laging magpakumbaba sa lahat ng ginagawa mo. Kahit na nasa taas ka na, kahit na kung ano man yung mga bagay na meron ka, lagi mong titignan, no, yung dating ikaw. No? So let's see what is the initial messages with the synchronicities. And there's a beauty. Gaganda talaga ang sitwasyon mo, hindi lang physical, but by mental, by emotional, no, by situation. There's a disconnect from the world. No, kailangan mo nang kumawala sa mundong ginagalawan mo. Lalo-lalo na sa mga taong minsan nang sumira ng eksena mo. And this something solution formula, no, binibigyan na ng solution lahat ng mga problema daanan mo sa lahat ng aspeto. No, maganda ka na dahil ibinibigay na sa'yo lahat ng dapat mong malaman. With Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck. And there's a hook up with a one-night stand. So some of you guys, no, meron ditong isang gabi lang, charis, magkakaroon ng one-night moment, no, with your person, no, with the other person, either, no, mag-ingat kayo, lalapit ka sa tukso, mag-ingat ka. And there's a travel, guys, so makakapag-travel ka talaga. Malaking factor to ha, there's a threefold clarification na meron talagang travel ka, no, galang-gala ka dito. No, so let's see what is the money matter. When a money move, Oracle deck. Now, there's something star power. You're stepping on the spotlight. Now, become an influencer or the company and earn fame from popularity. Now, magiging sikat ka, magiging kilala ka sa aspeto mo, sa sitwasyon mo. No, kumbaga, kung ano man yung rango mo, ano man yung position mo, maaaring makikilala ka dyan. No, maaaring public servant ka, or maaaring influencer ka literally, or either maaaring magiging kilala ka sa passion mo. Now with the angel's number represent 1. And this is 1144 with the high vibes. No, love or other happiness lures just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunity and exciting encounter with the like-minded people will exceed your expectation. Oh my God, mayroon dito ako nakikita, guys, magiging influencer ka talaga. It's either magiging vlogger ka, magiging kilala ka, or magiging artista ka. Magiging kilala ka dito, guys. And this is something the shadow work represent 1. No, this is something a shadow work represent 1. Represent, guys, with the defensive. No, reflections. No, may mga bagay na unti-unti mo natatanggapin. No, may mga bagay na hindi mo man nakikita, no, talagang gusto mong maresolba at gusto mong matapos ang issue na yon. No, kailangan mo lang talaga tuklasin yung mga bagay na hindi mo pa lubos na lalaman, no? Gusto mong protectionan pero kailangan tuklasin mo yung mga bagay na alam mong wala kang kasiguraduhan. What is the clarifying for love situation? Alam niyo, gusto ko tong card na to kasi bukod sa madami siya, ang dami niyang gustong sabihin. Now, with the clarifying for life situation. And of course, there's something release and renew. Embrace the flow of letting go to welcome renewal, allowing new energy of the shape your path. So, see, pakawalan mo at magkaroon ka ng bagong simula at bagong eksena na gusto mong tahakin sa buhay mo. Kailangan handa ka natanggapin at kailangan handa kang tapusin kung ano man yung bagay na kailangan mong tapusin at kailangan mong simulan. No, this is something valley of the shadow. So, huwag kang matakot sa ano man yung mga naging bangungot ng nakaraan mo sa sitwasyon mo. No, isa sa bagay na lalamon sa'yo dito yung takot mo para hindi ka proceed for another exam or hindi ka mag-success sa sitwasyon na to. Kailangan mong pakawalan yung takot na to dahil ito ang pinakamulto ng eksena mo. And there's a clarifying for love situation. No, ibig sabihin dito, guys, no, matuto kang i-surrender lahat. For clarifying for love situation,
represent with unlock the gate, no? Kumbaga buksan mo, no, ang pintuan tungo dyan sa magandang kinabukasan, magandang bukas, no? Huwag kang matakot na harapin yung mga bagay na dapat mong harapin, no? Kailangan mong labanan yung takot na yan, na para magtagumpay ka sa ginagawa mo. What lies with it with the hidden future? May mga bagay na katago sa hinahanap mo? So let's see. And there's a destroyed, no? May mga taong sisira or may mga taong sumira ng iyong tiwala, no? May mga taong gusto ka talagang basagin, sirain, wasakin, no? Mag-ingat ka, bigyan mo ng pundasyon ng sarili mo or bigyan mo ng, kumbaga, boundaries yung sarili mo na hindi ka maapektuhan ng mga taong negative, no? Or toxic. So let's see what is the path of the light represent what? What is the path of the light? No, represent what? Represent with a compassion. See, diba? I open my heart to others, extending the kindness and the understanding without judgment. No? Through compassion, I create bridge of connections, healing not only myself, but only the world around me. I offer by empathy, freely, knowing that in the serving of others, I grow stronger in love. No, talagang alam mo sa sarili mo na mumutangi talaga ang pagmamahal at yung unconditional love na hindi nasusukat ng pera o ninuman. No, yung mga pagmamahal at yung mga bagay na kaya mo ipakita. No, maniwala at magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong lagpasan at kaya mong kumbaga masolusyonan yung mga problema pinagdadaanan mo sa ngayon. So let's see, what is the yes or no? Pick a card. Let's watch this. Okay, so guys, ito na yung yes or no with a pick a card. Pwede kang pumili ng sagot sa mga katanungan mo. So magtanong ka na sa isip mo, anong gusto mong itanong sa ating gabay? Anong gusto mong itanong sa ating gabay? Let's start with the number 1. Ito na yung sagot. There is something I guess. Winging it, nest egg something to grow about. Diba? Kumbaga sinasabi dito na talagang binibigay na o ibibigay na yung mga bagay na karapat-dapat sa'yo. There's something in egg na maaaring sinasabi dito hinuhubog na or maaaring isinilang na o maaaring ipagkakaloob na maaaring magdala sa ito ng something evolution and transformation sa buhay mo. This is something a blessing and new beginning. With the number 2, there's something a no. Burning through money, poor investment broke. No, huwag ka nagtitiwala, may scam ka. No, huwag kang pumasok sa isang investment, sa mga paluwagan or utang. No, mag-ingat ka kasi maaaring maloko ka. No, let's see with the number 3. There's a yes. Uplift your spirit, easy to do light work. No, pagagaangin yung ginagawa mo, kailangan mo magtiwala sa sarili mo na kaya mo lahat ng bagay na inahain sa'yo. Kung nagtitiwala ka na kaya mo, may you have a fighting spirit for that, maaaring magtatagumpay ka. No, alisin mo yung takot at pangamba mo. Isa sa bagay na magdadala sa'yo ng tagumpay, yung kumpiyansa mo, no, yung confident mo, yung self-esteem mo. So guys, this is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Libra. So, Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And just don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away pagpalain kayo. Nang just may kapal, siksik, liglig, nag-uumabaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush!